Magandang araw po, ako po si Student Nurse Bea at ngayong araw ay samahan niyo po ako sa isang mahalagang usapan tungkol sa mga non-communicable diseases o NCDs. Ang non-communicable diseases o NCDs ay mga hindi nakakahawang sakit na kadalasang pangmatagalan at unti-unting lumalala. Karaniwang sanhi nito ang hindi malusog na pamumuhay, kapaligiran at genetika. Ang mga NCDs ay pangmatagalan at dahan-dahang lumalala. Hindi ito biglaan at madalas itong nangangailangan ng pangmatagalang gamutan o pamamahala. Kaugnay rin ng NCDs ang pamumuhay at kapaligiran. Kadalasan ang mga ito ay dulot ng paninigarilyo, hindi malusog na pagkain, kakulangan sa ehersisyo at labis na pag-inom ng alak. Ang magandang balita, maaaring iwasan ang mga NCDs sa pamamagitan ng pagpili ng malusog na pamumuhay at regular na pagpapasuri sa ating kalusugan. Sa ganitong paraan, mababawasan ang panganib na magkasakit at mas mapapanatili nating malusog ang ating katawan. Kabilang sa mga NCDs ang mga sakit sa puso at daluyan ng dugo tulad ng atake sa puso at stroke, sanhi ng pagbabara ng mga ugat. Sunod naman ay ang cancer na hindi kontroladong paglaki ng abnormal na cells na maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Mga sakit sa baga tulad ng hika at COPD na matagalang problema sa paghinga. Ang diabetes kung saan hindi maayos ang pagregula ng asukal sa dugo at mga sakit sa pag-iisip tulad ng depression at anxiety na nakaaapekto sa ating damdamin at pag-iisip. May dalawang uri ng risk factors o salik sa panganib pagdating sa mga NCDs. Una ay ang non-modifiable risk factors. Ito yung mga hindi natin kayang baguhin. Kasama dito ang edad, mas tumatanda, mas tumataas ang tsansa ng NCDs. Kasarian, dahil may ilang sakit na mas madalas sa kalalakihan o kababaihan, at genetika o kasaysayan ng pamilya. Mas mataas ang panganib kung may kamag-anak na may sakit tulad ng diabetes o cancer. Pangalawa ay ang modifiable risk factors. Ito naman yung mga salik na pwede nating kontrolin sa pamamagitan ng pagbabago sa pamumuhay. Halimbawa, hindi malusog na pagkain tulad ng mga pagkaing matataas sa asukal, asin at taba. Kakulangan sa ehersisyo, nauuwi sa labis na timbang at sakit sa puso. Paninigarilyo, ito ay nagdudulot ng cancer at sakit sa baga. At panghuli ay ang labis na pag-inom ng alak na maaaring magdulot ng sakit sa atay at puso. Kaya mahalagang alagaan ang ating katawan para mapababa ang panganib sa mga sakit na ito. Ang screening ay isang mahalagang hakbang sa pagtuklas ng mga sakit kahit wala pang nararamdamang sintomas. Layunin nito na matukoy agad ang mga taong maaaring nasa panganib upang maagapan ang mas lalong malalang komplikasyon. Ilan sa mga karaniwang screening para sa NCDs ay ang blood pressure check para malaman kung may alta presyon, blood sugar test para sa pre-diabetes o diabetes, cholesterol screening para makita ang panganib ng pagbabara sa ugat, cancer screening gaya ng mammogram para sa breast cancer, pap smear para sa cervical cancer, at fecal occult blood test o colonoscopy para sa colon cancer, at ang mental health screening para sa maagang pagtukoy ng depression at anxiety. Ang kagandahan ng screening, nakakatulong ito sa maagang interbensyon, mas mababang gastusin sa gamutan, at mas mahusay na plano para sa pangkalusugang serbisyo. Kapag napabayaan, ang mga NCDs ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Maaaring humantong sa sakit sa puso o stroke ang hindi kontroladong alta presyon at diabetes. Ang kidney failure ay isa pang delikadong epekto na pwedeng mauwi sa dialysis o kidney transplant. Pagkabulag naman ang maaaring idulot ng diabetic retinopathy kapag nasisira ang ugat sa mata dahil sa mataas na blood sugar. Para sa mga may diabetes, may panganib rin ng amputasyon o pagkaputol ng paa, lalo na kung may sugat sa paa na hindi gumagaling.
kapag hindi agad naagapan, ang cancer ay maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ang mga kondisyon sa mental health tulad ng depression o anxiety ay pwedeng lumala at makaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Kaya't mahalaga ang maagap na gamutan, tamang kaalaman at suporta mula sa pamilya at komunidad. Ang mga sumusunod ay mga pharmacological na intervention para sa mga NCDs. Bago tayo uminom ng kahit anong gamot, ang unang hakbang ay ang regular na pagpapasuri at pagkonsulta sa mga health professional. Mahalaga ito para sa tamang diagnosis, maiwasan ang maling paggamit, side effects, at upang masubaybayan tayo ng doktor. Ito ang ilan sa mga karaniwang gamot para sa mga NCDs. Para sa mga mataas ang presyon ng dugo o may hypertension, mga ACE inhibitors, beta blockers, calcium channel blockers at diuretics na nakakatulong para maiwasan ang stroke at sakit sa puso. Mga statins at fibrates naman para sa mga may mataas na kolesterol na binabawasan ang panganib ng heart attack at pagbabara ng ugat. Orlistat at GLP-1 receptor agonists para sa mga obese o sobra ang timbang na tumutulong sa pagbawas ng timbang at pag-iwas sa diabetes. Nicotine replacement therapy para sa mga naninigarilyo na tumutulong sa pagtigil sa bisyo at binabawasan ang panganib sa COPD at sakit sa puso. At metformin naman para sa mga pre-diabetes o may insulin resistance na nakakatulong para hindi mauwi sa type 2 diabetes. Laging tandaan, ang tamang gamot ay depende sa pangangailangan ng bawat isa, kaya't huwag basta-basta iinom ng gamot nang walang gabay ng doktor. Para naman sa mga di pharmacological na intervention, ang food pyramid mula sa Food and Nutrition Research Institute ay gabay sa tamang dami ng pagkain mula sa bawat food group upang masiguro ang balanseng nutrisyon at maiwasan ang sakit gaya ng NCDs. Unang layer ay ang Go Foods. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya. Kabilang dito ang kanin, tinapay, kamote, pasta at mais. Inirerekomenda ang 5 hanggang 8 servings kada araw. Ang isang serving ay may katumbas na kalahating tasa ng kanin, isang slice ng tinapay o kalahating tasa ng kamote o mais. Kung 8 servings ang kailangan mo sa isang araw, katumbas ito ng humigit kumulang 4 na tasang kanin sa kabuuan. Sunod ang Grow Foods na nagpapalakas ng ating kalamnan at buto gaya ng itlog, isda, manok, karne, tokwa at munggo. Inirerekomenda ang 2 hanggang 3 servings kada araw. Ang isang serving ay katumbas ng isang itlog, karne o isda na kasing laki ng matchbox o kalahating tasa ng tokwa o munggo. Pangatlo, ang Glow Foods. Ito ang mga gulay at prutas na sagana sa bitamina at mineral. Para sa gulay, 3 hanggang 5 servings kada araw. Ang isang serving ng gulay ay katumbas ng kalahating tasa ng nilutong gulay o isang tasa ng hilaw na dahon. Para naman sa prutas, 2 hanggang 3 servings kada araw. Ang isang serving ng prutas ay katumbas ng isang saging, isang hiwa ng papaya o isang maliit na mansanas. Huwag kakalimutan ang gatas at dairy products gaya ng yogurt at keso na pampalakas ng buto at ngipin. Inirerekomenda ang 1 hanggang 2 servings bawat araw. Ang isang serving ay katumbas ng isang tasang gatas, isang maliit na tasa ng yogurt o 2 hiwa ng keso. Sunod ay ang taba, asukal at mantika. Limitado lang dapat ang matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Ito ang nasa pinakatuktok ng pyramid. Iwasan ang labis na soft drinks, kakanin, chichirya at mantika. Mas mababa sa 3 servings kada araw ang inirerekomenda at 1 kutsarita o teaspoon ng asukal o mantika ay katumbas na ng 1 serving.
At syempre, uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig araw-araw. Sabayan ito ng regular na ehersisyo, 30 minuto 5 araw bawat linggo, sapat na. Alam mo ba na may tamang uri, dalas, tagal, at lakas ng ehersisyo na inirerekomenda para sa mga nasa edad 30 hanggang 31? Ayon sa Department of Health at Food and Nutrition Research Institute, narito ang gabay gamit ang FITT principle. Frequency o dalas. Mag-ehersisyo ng 3 hanggang 5 beses kada linggo. Regular na aktibidad ang susi para sa malusog na katawan. I. Intensity o lakas ng ehersisyo. Pumili ng moderate intensity aerobic activities tulad ng brisk walking o pagbibisikleta. Kung gusto mo ng mas matinding ehersisyo, subukan ang vigorous intensity activities tulad ng jogging o pagtakbo. T. Time o tagal. Ang layunin ay makabuo ng hindi bababa sa 150 minutes ng moderate intensity aerobic activity kada linggo. Halimbawa, 30 minutes bawat session, 5 beses sa isang linggo. Kung mas matindi ang aktibidad, sapat na ang 75 minutes ng vigorous intensity activity kada linggo. T. Type o uri ng ehersisyo. Isama rin ang muscle strengthening exercises para sa lahat ng pangunahing kalamnan ng katawan o major muscles tulad ng braso, binti, likod at tiyan. Gawin ito ng hindi bababa sa 2 araw bawat linggo. Mga halimbawa nito ay squats, push-ups, paggamit ng resistance bands o light weights. Hindi kailangang mag-gym o gumastos para maging aktibo. Sa tamang kombinasyon ng aerobic at muscle strengthening exercises at paggawa mo na rin ng mga gawaing bahay, mapapanatili mong malusog ang iyong puso, masigla ang katawan, at makakaiwas sa mga NCDs. Para mapanatili ang kalusugan, mahalaga na hindi lang tayo kumakain at gumagalaw. Dapat, sinusubaybayan din natin ito araw-araw. Paano nga ba? Simple lang. Una, gamitin ang Notes app sa inyong cellphone. Dito, pwede mong i-record ang bawat pagkain sa maghapon, mula almusal, tanghalian, hapunan at merienda. Itala rin ang pisikal na aktibidad na nagawa. Halimbawa, 30 minutong paglilinis ng bahay. Pagkatapos, ihambing ang iyong kinain sa food pyramid ng Food and Nutrition Research Institute. Sapat ba ang iyong protina, gulay at prutas? May labis ba sa asukal, asin o mantika? Ganon din sa galaw. Ayon sa FITT guidelines ng DOH at FNRI, dapat ay may 150 minuto ng moderate activity kada linggo. Kasama dito ang muscle strengthening activities na hindi bababa sa 2 araw bawat linggo. Pangalawa, regular na pagsusukat ng blood pressure. Dahil may mga blood monitor kayo sa bahay, sukatin ang presyon ng dugo tuwing umaga at itala rin ito. Makakatulong ito upang makita agad kung may pagtaas o pagbabago at maiwasan ang komplikasyon tulad ng stroke o sakit sa puso. Sa pamamagitan ng simpleng pagtatala at paghahambing, mas madali mong matutukoy kung tama ang iyong ginagawa o kung kailangan ng adjustment. Ang disiplina ngayon ay kalusugan bukas. Alam niyo ba, sa ating Barangay Health Center, may mga libreng serbisyong pangkalusugan na makakatulong para ma-monitor ang mga kondisyon gaya ng diabetes, hypertension at sakit sa puso. Tuwing Lunes hanggang Biyernes mula 7 a.m. hanggang 12 p.m., maaaring magpa-check up ng libre. Huwag palampasin ito dahil dito natutukoy kung may sintomas ka man o wala. May mga diagnostic tests din tulad ng ECG para sa puso, CBC para malaman kung anemic o may infection, FBS para matukoy kung may pre-diabetes o diabetes, BUN at creatinine para sa kalusugan ng kidneys, SGOT at SGPT para sa liver function, cholesterol at triglycerides para malaman ang panganib sa atherosclerosis o sakit sa puso,
uric acid para sa gout o pananakit ng kasukasuan, urinalysis at fecalysis para makita ang iba pang kondisyon ng ihi at dumi. Mayroon ding oral glucose tolerance test. Ito ay mahalaga sa mas masusing pagsusuri ng diabetes. Kaya huwag nang hintayin pang lumala ang sintomas. Bumisita sa health center, magpasuri at protektahan ang iyong kalusugan laban sa mga NCDs. May mga sintomas na hindi natin dapat balewalain. Kung maranasan mo ang alinman sa mga ito, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center o ospital. Una ay ang madalas na pagkapagod o panghihina. Kung kahit sapat ang tulog ay palagi ka pa rin pagod o nanghihina, maaaring senyales ito ng anemia, diabetes o sakit sa puso. Pangalawa ay ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kapag bigla kang pumapayat nang hindi ka naman nagbabawas ng pagkain o nag-eehersisyo, posibleng may seryosong dahilan ito tulad ng cancer o diabetes. Pangatlo ay ang panlalamig o pamamanhid ng mga kamay at paa. Ang paulit-ulit na pamamanhid ay maaaring senyales ng nerve damage mula sa diabetes o mababang sirkulasyon ng dugo. Pang-apat, hindi regular na paghinga o biglaang hirap sa paghinga. Kapag ikaw ay hinihingal kahit sa simpleng galaw o biglang nahirapang huminga, posibleng ito ay dahil sa problema sa baga o puso. Panghuli ay ang madalas na pagkakaroon ng impeksyon o mabagal na paghilom ng sugat. Kapag madali kang dapuan ng impeksyon o matagal gumaling yung sugat mo, dapat ka nang magpasuri. Maaaring sintomas ito ng mahinang immune system o diabetes. Ang kalusugan ay hindi dapat pinapaliban. Mas mabuting maagapan kaysa malala. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, magpatingin ka agad sa health center. Ang mga NCDs ay kayang iwasan o mapamahalaan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at malusog na pamumuhay. Alagaan ang sarili, kalusugan ay kayamanan. Bisitahin ang inyong barangay health center para sa libreng check-up at screening. Sama-sama nating labanan ang NCDs.